Eastern Samar at 44 degrees Celsius naman sa Sangli Point sa Cavite City at Cuyo, Palawan. 43 degrees Celsius naman ang damang init sa San Ildefonso, Bulacan, San Jose Occidental, Mindoro, Iloilo City at La Granja, La Carlota, Negros Occidental, habang 42 degrees Celsius sa Baler at Kasiguran, Aurora, Iba, Zambales, Puerto Princesa City, Masbate City at Rojas City, Capiz. Sa ngayon, umiira lang hot and dry season dahil sa ridge of high pressure area na nagdudulot ng mahina hanggang halos walang pag-ulan sa maraming lugar, lalo na sa Hilaga at gitnang Luzon. Dahil dito mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa mga susunod na linggo at posibleng manatiling below normal ang rainfall sa buwan ng Mayo. Markado! El Nino phenomenon posibleng umira sa Karagatang Pasipiko sa pagitan ng buwan ng Mayo hanggang Hulyo. Ayon sa World Meteorological Organization o WMO, karaniwang tumatagal ang ng 9 hanggang 12 buwan ng El Nino kung saan tumataas ang temperatura sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Dahil dito naapektuhan ang klima sa ilang rehiyon tulad ng mas maraming ulan sa mga katimugang bahagi ng South America, United States at Central Asia at tagtuyot sa Australia, Indonesia at ilang bahagi ng Southern Asia. Sinabi naman ng Pag-asa na sa ngayon hindi pa direktang epekto ng El Nino ang nararanasang init sa bansa, pero posibleng mabuo ito sa mga susunod na buwan na maring magpalala ng tagtuyot. Markado! Matinding init at tagtuyot nararanasan na sa ilang bahagi ng bansa. Sa Ilocos Norte, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa mga dam at sa mga small water reservoir na ginagamit sa irigasyon. Sa Cagayan at Isabela, kapansin-pansin ang pagkatuyo ng mga ilog at pastulan, kaya apektado na rin ang mga alagang hayop. Bitak-bitak na rin ang lupa at natutuyo na ang mga pananim sa Sorsogon dahil sa kakulangan ng ulan, habang apektado na rin ang mga palayan at maisan sa North at South Cotabato. Markado! Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ nanawagan sa pamahalaan na ideklara ang National Climate Emergency kasabay ng lumalalang epekto ng tagtuyot sa bansa. Sa ulat ng Pag-asa, abot na sa 15 probinsya sa Luzon ang nakararanas ng tagtuyot kung saan isinilalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Isabela at Cagayan. Ayon kay Laika Rayel, Senior Campaign Officer ng PMCJ, matindi na ang epekto nito sa agrikultura. Nababawasan naman kasi ang ani ng mga magsasaka at nahirapan na sila dahil sa kakulangan ng tubig at mataas na gastos sa produksyon. Markado! Pagtatayo ng mas maraming dam at water storage facilities, isinsulong ng mga water concessionaire para matugunan ang kakulangan ng tubig tuwing tag-init. Ayon kay Jeric Sevilla, Head ng Corporate Communications ng Manila Water, malaking bahagi pa rin ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nanggagaling sa isang source, dahilan para maging vulnerable sa kakulangan. Kabilang sa mga solusyon ang rainwater harvesting at underground storage systems gaya ng ginagawa sa ilang bahagi ng Metro Manila. Mahalaga rin umano ang mga proyektong tulad ng Upper Wawa Dam na nagsisilbing imbakan ng tubig at flood control mechanism. Markado! Mga bumabiyahing truck naman na may kargang produktong pang-agrikultura, dumami na ulit kasunod ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo at ipinatutupad na libreng toll. Ayon kay Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ang problema na lamang ngayon ay ang sabay-sabay na anihan kaya mababa ang presyo sa wholesale. Dahil dito dapat na anyang madaliin ng pamahalaan ang pagkakaroon ng post-harvest facilities o mga cold storage. Markado! Abot naman sa 21,000 metriko tonelada ng liquefied petroleum gas o LPG mula sa Amerika, inaasahang darating sa bansa sa Mayo. Ayon sa Department of Energy, posibleng dumating sa Pilipinas ang biniling LPG sa pagitan ng May 20 hanggang May 31. Bumibili ang pamahalaan ng LPG para matiyak ang supply nito sa bansa para maiwasan ang epekto ng gera sa gitnang silangan. Markado! Samantala, eto good news tayo mga kapuso. Bawas presyo sa diesel asahan bukas. Sa pagtaya ng isang impormante sa industriya ng langis, posibleng bumaba ng hanggang 11 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Maray naman na walang maging paglaw o kaya ay tumaas ng mula 95 centavos hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Markado! Mga tsuper naman ng mga pampaserong jeep kumikita na muli dahil sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Melencio Boy Vargas, Pangulo ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, bukod sa rollback,
Malaking tulong din ang 10 pisong diskwento sa ilang piling gasolinahan at service contracting program ng pamahalaan. Samantala na isa ng mga korporasyon at kooperatiba ng miyembro ng Altodap na mag-avail ng e-transport loan ng Small Business Corporation o SB Corp ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa lamin ito pwedeng humiram ang eligible operators and drivers ng 1.5 million pesos kada e-vehicle o hanggang 3 million pesos kada borrower. Markado! Mahigit 1 milyong super na mga pampaserong jeep naman sa buong bansa nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, katumbas ito ng pondong aabot sa mahigit 5 bilyong piso sa ilalim ng Assistance to Individuals and Crisis Situation o AICS. Dahil dito tiniyak ng kagawaran na magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang benepisyaryo sa sektor ng transportasyon. Layo itong maibsan ng gastusin ng mga driver at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Markado! Samantala, Meralco may paglilinaw hinggil sa biglaang pagtaas ng electric bill ng ilang customer ngayong buwan. Marami yung mga nagulat nabilusak sila pagtingin ng kanilang babayaran sa kuryente. Mukhang mas mataas sa pangkaraniwan. Ayon kay Joe Saldariaga, pinuna ng Corporate Communications ng Meralco, tumaas ang bill sa kuryente dahil sa ipinatupad na dagdag singil ngayong buwan na 53 centavos kada kilowatt hour. Bunsod naman ito ng paglaki ng generation charge na bunga ng mahinang piso kontra dolyar pero hindi pa kasama ang epekto ng krisis sa langis. Bunsod ang gera sa gitnang silangan. Nilaw rin ng Meralco na ang gobyerno ang nagtatakda at kumukuha ng pass-through charges at subsidiya para sa mga senior citizen at mga beneficiary ng 4Ps. So yun, wala pang pagtaya kung magkakaroon ng pagbabago sa singil para sa buwan ng Mayo pero inaasang makakaapekto ang refund na aabot sa 23 sentimo. Markado! Mga naninira naman sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, hinikayat ng Department of Health na ugaliing alamin ang kalidad ng hangin sa kanilang lugar dahil sa nasusunog pa ring Navotas landfill. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, maritong gawin sa pamamagitan ng pag-follow sa Facebook page ng DNR Environmental Management Bureau o EMB-NCR. Kasabay nito, patuloy ang paalala ng DOH lalo na sa mga nakatatanda at may karamdaman na magsuot ng face mask kahit nasa loob ng bahay. Kagabi umabot na sa ilang bahagi ng Pasay City at Makati ang smog o usok na nagmumula sa nasusunog na landfill. Markado! Kaugnay niyan, operasyon at ng mga open at controlled dam site ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ipinahihinto ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ito para matiyak na nakasusunod sa environmental compliance ang mga sanitary landfill at maiwasan ng mga insidente ng sunog sa gitna ng nararanasang mainit na panahon. Batay sa nalabas na memorandum ng DNR, inatasan ng lahat ng mga Regional Director ng Environmental Management Bureau na beripikahin ang kalagayan ng mga isinarang pasilidad at magbigay ng kinakailangang teknikal na tulong sa mga lokal na pamahalaan. Inatasan din ng mga tanggapan ng EMB sa mga rehiyon na obligahin ang mga namamahala ng mga sanitary landfill na magsumite ng contingency plan sa loob ng 15 araw. Markado! Samantala, Pediatric Outpatient Department ng Pasay City General Hospital isasara ng 4 na araw. Sa bisong inilabas ng ospital, magsisimula ito ngayong araw, April 27 hanggang April 30. Lain nitong bigyang daan ang pakikilahok sa Floating Pediatric Society kung saan kinikilala ang Pasay City General Hospital bilang National Accredited Training Hospital. Para naman maisayos ang daloy ng konsultasyon, pinapayuhan ng mga apektadong pasyente na makipag-ugnayan muna sa outpatient triage para makapagpa-reschedule ng appointment. Markado! Mga kapuso, yun pong bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil marami pa tayong mga balita sa ating pagbabalik. Ang oras natin, 11 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo.
Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. 6 na drug suspect arestado sa bypass operation ng PDEA sa Bacoor City, Cavite. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Olan Bola. Olan? Himas rehas ang 6 na drug suspect, makaroon silang masakote sa sinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Bacoor, Cavite. Kinilala ang mga suspects alias na LC, alias Jericho, alias Elmer, alias Alfie, alias Renz at alias Jerry. Nadaki pa mga suspects sa isang umunong drug den sa barangay Panapan sa Panapaan 2, Bacoor City. Nakuha mula sa mga suspect ang nasa 10 gramo ng umunay shabu na nagkakalaga ng 68,000 pesos, mga drug paraphernalias at bypass money. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sasampa laban sa mga suspect. Ako si Olan Bola ng GMA, Super Radio DCWB, Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Olan Bola. At mga kapuso, huwag pong kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search na lamang Super Radio DCWB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso. At salamat din sa mga kapuso po nating mga maagang gumising. Ayan, nakikinig sa atin ngayon. Sina Nelson Malinaw, kapakape na. Sina Jean Payumo at Anthony Nafangon, good morning sa iyo. Kay Navajo Carmel D. Kay Buboy Menyes. Ayan, ang dami na. Oo. At siyempre kay Ate Lina Zafra Miranda, Tita Cora Santo Tomas, Nanay Dorit, Nanay Grace de la Cruz. Yung mga kapuso po natin dyan sa BFP Nueva Ecija na palaging nakatutok. Salamat po. Good morning po sa inyong lahat. At siyempre sa mga motoristang laman ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado. Balik tayo sa balitaan. Aabot sa 3,000 OFW sa Dubai, United Arab Emirates na nawalan ng trabaho dahil sa gera sa Middle East, makatatanggap ng $200 na tulong pinansyal mula sa Migrant Workers Office. Ayon kay MWO Labor Attaché John Rio Bautista, ibibigay ito sa mga kwalipikadong OFW sa lokal na pera ng United Arab Emirates na abot sa 730 dirhams o katumbas ng mahigit 12,000 pesos. Bukas April 28 ilalabas ng DMW ang link kung saan maaaring mag-apply ang kwalipikadong OFW. Kailangan din nilang magsumite ng mga katunayan gaya ng Emirates ID, labor card, employment contract at patunay na naapektuhan ng gera ang kanilang trabaho gaya ng sertifikasyon mula sa kumpanya. Markado. Probable cause o batay naman ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng magpatibay na sa Miyerkules. Ayon kay Manila 6 District Representative Benny Abante, bunsod na rin ito ng mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council sa nakalipas na pagdinig ng komite. Sa sentro ang pagdinig sa Miyerkules o mani banta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos na may tuturing na impeachable offense sa ilalim ng high crimes. Unang sinabi ng National Bureau of Investigation na may sinusunod na silang lead hinggil sa usapin. Markado. Asawa naman ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio nakatakdang magsampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno dahil sa mga paglabag sa bank secrecy at data privacy law. Punsod dito ng pagsasapubliko sa mga confidential banking records at pagsisiwalat ng mga pribadong record ng transaksyon sa bangko gaya ng mga insurance payments, time deposits, investments at utility bill payments. Kabilang umano sa mga nakatakdang sampahan ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office na BSP Governor Eli Remollona, Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura, House Committee on Justice Chairperson Jervy Luisro at ilang kongresista. Kitang kapo ni Carpio na napilitan silang gumawa ng legal na aksyon upang ipagtanggol ang pamilya Duterte at ang banking at financial community ng bansa. Markado. Ilang kongresista na miyembro ng House Justice Committee pumalag sa nakatakdang paghain ng reklamong kriminal ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manasseh Carpio. Kabilang sa mga kongresistang irereklamo ni Carpio sina House Committee on Justice Chairperson Jervy Luisro, Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Shell Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima.
Isang pahayag sinabi ni De Lima na wala silang nilalabag na batas dahil hindi naman saklaw ng mga pagbabawal ang mga proseso ng impeachment at tanging mga empleyado at opisyal lamang ng mga bangko ang sakop nito. Sinabi naman ni Sendanya na sa halip na magsayang ng oras sa pagsasampa ng reklamo, ay makabubuting humarap na lamang sa pagdinig sa April 29 para doon magpaliwanag. Susubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng iba pang personalidad na inireklamo ni Carpio. Markado! Probisyon naman ng Bank Secrecelo, panahon na para baguhin. Yan ang sinabi ni Attorney Jose Roy III, dating Law Dean ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, kasunod ng mga diskusyon kaugnay ng pagtalakay ng House Justice Committee sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa financial transactions ni Vice President Sara Duterte. Para kay Attorney Roy, tila hindi patas na pwedeng usisain ang foreign currency deposits alinsunod sa batas. Unang sinabi ng ilang mambabatas sa exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment proceedings. Markado! Senate Blue Ribbon Committee posibleng maglabas na lamang ng Chairman's Progress Report sa halip ng Partial Committee Report hinggil sa resulta ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, dahil to sa kakulangan sa bilang ng mga pirmang kailangan para sa Partial Committee Report. Unang sinabi ni Lacson na kanyang sinuspindi ang pagdinig ng komite hinggil sa anomalya dahil hindi pa sapat ang pirma para sa Partial Committee Report kung saan hindi niya inaasa na pipirma ang mga miyembro ng minority bloc. So sandaling mailabas ang chairman's report, marinaan niyang agad na simulan at ipagpatuloy ang pagdinig ng komite. Markado! Dating House Speaker Martin Romualdez planong imbitahan muli ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang susunod na pagdinig. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, 2 beses na nilang inimbitahan si Romualdez pero hindi ito sumipot. Gayunman dahil sa mga bago niyang pahayag kaugnay sa flood control scandal at budget insertions, sinabi ni Lacson na mas mainam kung ilahad ni Romualdez ang detalye nito sa pagdinig. Sa ngayon wala pang malinaw na petsa kung kailan ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Markado! High-level coordinating team naman ng bansa na nanatiling limitado ang nalalaman hinggil sa kalagayan ni dating Congressman Zaldico sa Czech Republic dahil sa data privacy law. Dahil dito sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na handa siya sa posibilidad na bumalik ng Pilipinas na hindi kasama ang dating kongresista. Sa kabila nito sinabi ni Vida na pinaghandaan pa rin nila ang kanilang mga ilalatag sa pulong kasama ang mga counterparts mula sa Czech Republic. Samantala inaasahan namang makipagpupulong sa Department of Justice at Philippine Center for International Crime sa Czech Interpol hinggil sa pag-apply ng red notice para kay Ko. Markado! At mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor dapat sagutin ang mga alegasyon hinggil sa kanilang koneksyon sa sinalakay na club at hotel sa Pasig City na sangkot umano sa prostitusyon. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, makabubuting gawin ito ng mag-ina ni Defensor para mapatunayan na wala silang koneksyon sa sinalakay na establishmento. Muli rin iginit ng NBI na walang pamumilitika sa kanilang operasyon dahil nalaman lamang nila ang umano'y koneksyon ng mag-ina ni Defensor nung sinilip na mga dokumento nito. Markado! Samantala, Armed Forces of the Philippines inimbestigahan na kung bakit may mga dayuhang kasama sa engkwentro sa Toboso Negros Occidental na ikanasuin ng 19 na individual. Nabatid na bukod sa estudyanteng ng University of the Philippines na si Eliza Alano at community journalist na si RJ Ledesma, 2 Filipino-American din ang kumpirmadong namatay sa engkwentro. Ang sa AFP, maliwanag na paglabag sa batas ang paghawak ng armas ng 2 Filipino-American na nakitaan umanong may hawak na baril. Tiniyak naman ng militar na bukas sila sa investigasyon ng Commission on Human Rights at welcome sa kanilang isang independent na investigasyon para mapatunayang may katotohanan ang kanilang mga pahayag. Markado! Commission on Human Rights nagsasagawa naman na ng hiwalay na investigasyon higil sa nangyaring engkwentro sa Toboso Negros Occidental na kinamatay ng 19 na individual. Ayon sa CHR, kabilang sa kanilang mga sisilipin ay ang pagkakaiba umano sa pagkakanila ng mga nasawi. Nauna nang nanindigan ng AFP ng mga miyembro ng armadong grupo ang mga nasawi pero ikiniit ng ilang organisasyon na sibilyan ang ilan sa mga namatay na nagsasagawa lamang ng community work sa Toboso. Kitang CHR, sa ilalim ng International Humanitarian Law ay mahigpit na pinagbabawal ang walang habas na pag-atake at dapat protektahan ang mga sibilyan sa anumang engkwentro maliban na lamang kung sila ay direktang sangkot sa labanan. Markado!
2 tauhan naman ng Philippine Coast Guard pansamantalang inalis sa pwesto at inilagay sa preventive suspension matapos masangkot at maaresto sa magkahiwalay na anti-illegal drugs operation sa Cebu City at Davao City. Ipinagutos ni Admiral Ron Hilgavan na ilagay sa preventive suspension ang dalawa upang masiguro ang patas at mabilis na investigasyon. Kagunito tiniyak ni Commodore Naomi Cayabyab, tagapagsalita ng PCG na walang magiging whitewash o pagtatakip sa investigasyon at buong kanilang kooperasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya na nagsasagawa ng pagsisiyasat. Markado. Samantala, US President Donald Trump at First Lady Melania Trump inilikas sa gitna ng dinner ng White House Correspondents Association matapos makalampas sa seguridad ng isang lalaki na armado ng shotgun. Sa ulat ng Reuters, ayon sa isang FBI official, pinaputukan na nasabing lalaki ang isang Secret Service agent. Inihayag naman ni Trump na nasa maayos sa kalagayan ng naturang agent at nakaligtas ito dahil sa suot na bulletproof vest. Lumabas din sa pagsisiyasat ng mga otoridad sa Amerika na isang grupo sa California ang gunman at isa umanong lone wolf ang suspect. Inalam pang motibo sa pamamaril at kung paano na ipuslit ang mga baril sa hotel kung saan ginaganap ang aktibidad. Markado. At women's relay team ng Pilipinas nag-uwi ng silver medal sa 4x60 meters relay event ng 2026 ASEAN Beach sa China. Nakumpleto ng Pilipinas ang relay event sa loob ng 29.73 seconds na pumangalawa sa Thailand na nakakuha ng gintong medalya sa oras na 29.46 seconds. Ang host country naman na China ang nakasungkit ng bronze medal sa oras na 30.42 seconds. Kabilang sa women's relay team ng bansa sina Lian Diana Pama, Shane Joy Ponce, Jessica Lorenz at Christina Knott. Markado. At mga kapuso, diyan po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama po natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiyo, huwag mawawala. Antabayanan po. Susunod na programa, Umaga na Balita na ang inyong makakasama. Si Alan, inyong makakasama, si Pamela Adriano. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Markado sa Super Radio DZWB.